natin, Diwata! Oy! Nice to meet you! Nice to meet you din. Alam mo, dati pinapanood lang din kita, tapos ngayon magkasama na tayo. Kaya isang malaking opportunity at karangalan ko na magkasama ka rin. Uy, naman ako. Kadalasan po sa atin ay kilala ka at siyempre ini-idolize ka namin. So, maraming salamat sa iyo at isa ako sa mga napili mo para imbitahan dito sa inyong napakagandang studio. At syempre maraming salamat din kasi syempre hindi mo kami binigo na pag-invite sa'yo. At saka mabilis kausap si si Diwata Nag-contact lang kami ng isang gabi, kinaumagahan, okay na siya mag-guest. Ganun kabilis. Ay ako naman, di ba, welcome naman sa lahat. Kaya lang pag may oras talaga, minsan kasi busy, kaya hindi ako Pero pag mga free time naman, mabilis talaga ako kausap. Gusto ko yung prangkahan na usapan para mas mabilis, di ba? Tsaka talagang pinanood kita simula nung hindi ka pa talaga vlogger. Ngayon, vlogger ka na. Subukan naman natin yan. Bukod sa pagpaparis natin, subukan naman natin maging vlogger, di ba? Kasi idol kita, di ba? Hindi, di ba? Kung ka lang sa aking channel, pakipindot ang subscribe at ang notification bell para update ka sa aking mga ginagawang video. Oy, kamusta naman? Kamusta ka naman? Ay, well, okay naman. Paganda na ng paganda. Oy, syempre, diwata na talaga yan. Paganda na ng paganda. Hindi, okay naman. Busy lang din sa business. At saka focus lang din. Minsan may mga invite. So, yun, okay naman. Okay naman ang buhay natin ngayon. Swerte mo naman ngayon. Ay, talagang, pinanood kita simula umpisa talaga hanggang ngayon, pinanonood kita. Ikaw rin naman, simula nag-start ka, alam mo ba yung unang napanood kita, alam kung saan? Saan? Sa Philippine Got Talent ba yun? Idol Philippines, yung kumanta ko. Yung kumanta ka na, ang dyan sila, Vice Ganda. Sila may Vice and Jimmy Ayan yung una kong napanood ka bago ka pa sumikat ng talagang super sikat. So, kaya, simula nag-start ka, napanood din kita, kaya idol kita. Uy, thank you, salamat. Ngayon, ikaw naman ang idol ko. Dahil napakagaling mo talaga magluto ng pares. Masarap. Hindi naman. Ayun yung knowledge ko sa pagpaparis is natutunan ko lang din. Bis lang din doon sa friend ko. At saka, pang isang bagay kasi niwala ako, pag gusto mo talaga, gagawa ka ng paraan para matutunan. Pero, paano ka nagsimula magpares? Ayun. Ano siya sinimulan? Di ba nung mga nakarang araw, may mga ka, pero ngayon, Ayun, yung pag-start ko sa pagbe-business, kasi hindi naman talaga ako business woman, businessman. So, nag-start ako during pandemic, kasi yung mga time, matagal ko naman na itong sinasabi sa mga interviews ko. Construction worker ako yung huling trabaho ko bago ako mag-business. Tapos nag-pandemic before, kaya ako nagtinda kasi bawal yung trabaho namin. Tapos nagtinda muna ako ng hindi muna pares yun mga sigarilyo, soft drinks, kape, mga merienda, pancit canton. So doon ako nag-start. Tapos ay nachimpo naman na yung friend kong tagaluto talaga sa isang kainan. Nawalan din ng trabaho. Because of pandemic din. So, nagsama kayo? Yes, nagsabi siya na, kasi marami na akong customer that time Sabi niya, bakit hindi natin dagdagan, mas lalaki pa yung kita mo kapag sinamahan natin ng pagkain. Oo nga. So yun, tinulungan niya ako. Kasi talagang pagkain. Kahit sa anong klase ng business, pagdating sa pagkain, kailangan ng tao yan. Mga personal na unang pangunahin niya ng tao talaga. Pagkain, tubig. So, yan talaga. So, ngayon, tinulungan niya ako. Ay, nung time na may konting ipon na, kaya ko nang bumili ng kaldero. Magkano naman yung mga ipon na yun? Nasa magkano siya? I think nasa ano pa lang kasi nag-start ako siguro ang naging puhunan ko lang sa tindahan ko ng sigarilyo pa lang nasa 5,000. Tapos tapos dire-diretso na yun. tapos kaya lang naging maganda yung takbo ng pagtitinda ko. Pag kumikita ko ng, for example, kumita ko ng 700, 800, 1,000 isang araw, tinatabi ko yon hanggang sa maipon. Mahilig ka na talaga mag-ipon. Yan, importante kasi talaga mag-ipon tayo. Kung may mga gusto tayong bilihin o may mga pangarap tayo, ang hirap kasi magsimula pag wala kang pera. At saka sa panahon ngayon, walang mo pa utang sa'yo pag alam nilang wala kang pambayad. Di ba? Yun naman talaga Depende na lang sa tao kung talagang pautang at saka sobrang bait, saka may tiwala talaga, no? Tapos yung mga time na yun, yung friend ko, nagsabi siya na kung may pambili ka na kawali, tapos yung lulutuin natin, 3 putahe lang muna. Ay, meron naman ako nung time, hindi makalakihan, pero kaya na. So, doon ako nagsimula, magtinda. Tapos yung pagluluto, na-adapt ko yan sa kanya. Habang siyang nagluluto, nanonood ako, tapos gusto ko na matutunan, kaya natuto ako. So, ngayon, kinareer ko na siya, naging Diwata Paris overload na siya. Ikaw na nagluluto? Ako na nagluluto. Wala na din kasi yung friend ko. Wala na yung friend ko. So, ngayon, kinareer ko na siya, naging Diwata Paris overload na siya. Ikaw na nagluluto? Ako na nagluluto. Wala na din kasi yung friend ko. Wala na yung friend ko. ano Kasi, na siya? medyo... Kailan? Siguro mga after 4 years na siguro simula nung nagtinda kami. Pero anong... Ano kasi siya, meron na siyang may edad na tapos parang may maintenance, parang hindi niya na kinaya yung gamot. So, yun. Ganun nangyari. Pero anong pakiramdam mo nung nawala siya? Kasi partner mo siya. Siyempre malungkot kasi may mga pinagsamahan kami. Actually, ako naman yung may-ari. Kumbaga parang siya lang yung nagsabi na parang siya magluluto. Gabay. O gabay. Tapos yun nga, malaking bagay siya kasi doon ako natuto sa kanya sa pagluluto ng pagkain. So, mas malaki ang naging parte niya sa buhay ko na hindi ko makakalimutan hanggang ngayon. Kasi imaginin mo kung hindi ako natuto magluto, wala naman ako ngayon sa kinatatayuan ko. Totoo. So, kaya ang laking bagay, ang laking utang na loob ko doon sa taong yon. Kaya kung nasaan ka man ngayon, mama, sana okay ka na. Yun. Ano naman pakiramdam na dinadagsa ka ngayon?
Masarap sa pakiramdam, yun nga lang kasi talaga, yung pagod na yung Oo. pagod talaga, Kasi hindi natin nakikita maiwasan. ko eh. Pero dahil gusto natin Halos- makawan sa kahirapan, kahit pagod ka, go pa rin. Oo, tapos nakikita ko sa mga video ng iba, yung mga vlogger na iba ngayon na binibidyohan ka talaga ng binibidyohan nila. No? Oo nga. Pero ayun, ayos lang naman sa'yo yung mga ganong sistema. Okay, ako naman kasi talaga, kung vlogger ka man dyan, you welcome kasi sa akin. Vlogger, basher ka man, basta nandun ka. Oo. So, welcome yan. Kasi ang mga vlogger kasi talaga, para, Win-win situation kasi oo, nangyari. para sa atin. Parang tinulungan ka din, tapos sila talaga, Yes, nagustuhan oo, talaga oo. nila yung ano. Ganun lang naman yun eh. So, nagustuhan nila yung pagkain mo, kaya nila binablog. Di ba? At saka yung iba na nagkukontent doon sa pagkain ko, ano yan eh, hindi ko sila pwede pagbawalan kasi kung hindi naman dahil din sa mga vlogger, wala tayong exposure sa social media, hindi tayo magkikilala. So malaking part din talaga yung vlogger. Kaya welcome yan kasi ang mga vlogger kasi talaga para Win-win situation kasi Oo, nangyari. para sa atin. Parang tinulungan ka din, tapos sila talaga, Yes, nagustuhan oo, talaga oo. nila yung ano. Ganun lang naman yun eh. So, nagustuhan nila yung pagkain mo, kaya nila binablog. Di ba? At saka yung iba na nagkukontent doon sa pagkain ko, ano yan eh, hindi ko sila pwede pagbawalan kasi kung hindi naman dahil din sa mga vlogger, wala tayong exposure sa social media, hindi tayo magkikilala. So malaking part din talaga yung vlogger. Kaya yung marami kasing issue dyan eh, na narinig ko na sa social media, may sinasabi na gatasan. So sa akin kasi Oo nga, naririnig ko nga sa mga bali-balita Oo, yung hindi- sinasabing, ginagatasan nyo ng ginagatasan si Diwata, magkano naman ang kita nyo dyan, magkano ba ganyan. Pero sa part ko naman, out na kasi ako sa business na yun. Kumbaga, ang iniisip kong sitwasyon kasi nakatulong sila sa akin. Yung kung meron man sila kita doon sa pag-vlog nila sa akin, yung mas Bahala na maganda, sila, oo. bahala na sila. At least nakatulong tayo. Oo, nakatulong pa rin, nakatulong yes, din sila. sila naman yung Situation tulong na nagagawa nila sa buhay ko, yung ma-expose ako, dumadami yung nagkaka-interest na para matikman yung Paris ko. So dumadami yung customer ko. Ganun naman yung tulong na gagawa nila. Pero yung sinasabing gatasan, kung mayroon man, para sa akin, out na ako doon sa business na yun. Basta Grabe, ako, ang bait mo kinoconsider ko sila at tinaccept ko na nakakatulong sila sa akin. Oo. Kung ganun din naman ako sa kanila nakakatulong, di mas maganda, at least, di ba, Oo. everybody's happy kung nagtutulungan tayong lahat. So, ganun Oo. yun. Tsaka sobrang haba, grabe yung haba, dahil pa LRT Ano yan, blessing yan. Kasi kahit nga ako, nagtaka ako kasi first time ko din nakakita ng kainan na sobrang haba ng pila. Haba. At saka yun, nagpapasalamat ako doon sa mga tao na sumusuporta sa akin. Kasi patunay lamang yun, Wamos, na maraming taong nagmamahal sa atin. So, yun lang. Oo, tapos isa pa meron ako napanood sa'yo, di ba may mga kapitbahay ka ng mga pares? Mm-mm. Puta, hindi ka yung, ito naman, inagawan ako ng buti, hindi ka ganun. Ay, hindi kasi ako. Oo. Ako kasi, hindi ko sila tinuturing na kalaban eh. At Oo. tayo, healthy business tayo. Ngayon, customer choose ka din, kahit ilang pa tayo na magkakatabi dyan, kung ang customer, ikaw ang pipiliin, sa'yo mapupunta. Kasi wala naman tayong karapatan diktahan sila kung saan nila gusto Oo, kumain. totoo. So, di ba, patas ako lumaban. Oo. Customer choice tayo, kung saan gusto nila, wala tayong karapatan diktahan sila. Oo. So, silang mamimili. At saka malaking pasasalamat sa iyo yung mga nakikita ko dun sa video na nagpapasalamat yung mga ibang parisan sa iyo dun dahil kung di dahil sa iyo hindi rin sila tatauhin. So ibig sabihin talaga, putik, anghel ka nila. Kumbaga parang dati tahimik kami, tapos nung may dumating na anghel sa amin na nagparisan na sobrang haba ng pila, nagkakaroon din kami. So anghel ka para sa kanila. Kasi yung iba talaga, halimbawa, nakapila, mahaba yung pila, Oo. tapos minsan tumatagal din talaga pag mahaba yung Oo. pila. So yung hindi na kaya yung gutom, kumakain din sa kanila. Pero yung iba, pag gustong matikman talaga, so nag-iiste sila. Pero yun nga, malaking part din yung tindahan ko doon sa mga tindahan kasi maraming nabili din sa kanila, hindi lang sa akin. So lahat kami doon nagkakaroon, hindi lang ako. Oo. So di ba laking bagay nun? Saka bakit chicken? Sikin, kasi yan, Sino parang... yung manok mo? Oo, hindi. Chicken? Kaya ginawa kong sikin kasi gusto ko yung sarili kong imbentong pangalan kasi di ba kung muna yung fried chicken gusto ko Oo, naman oo. pag sinabi kong chicken may trademark na sa akin ang galing Oo, so yun oo, parang talino. parang ganun yung Oo. ganun ginawa ko at